Magandang araw kaibigan. Ang ating ikukwento sa araw na ito, ay ang pelikulang, Monster Hunter, na pinalabas sa taong 2020, na pinagbibidahan nila Milla Jovovich at Tony Jaa. Halina't atin ang simulan. Sinasabing may mga bagong daigdig sa labas, na nakatago sa persepsyon ng ating mga pandama. Sa partikular na bagong mundong ito, ang mga tao ay nabubuhay kasama ang iba't ibang uri ng malalaki at mababagsik na halimaw. Mayroon ding mystical tower sa gitna ng disyerto, na laging napapalibutan ng mga itim na ulap at kidlat, at doon ay kasalukuyang naglalayag ang isang sunship, na pinamumunuan ng Admiral. Ang kanilang paglalakbay ay biglang nag-ambala nang sila ay inatake ng isang halimaw, na nakatira sa mga buhangin na tinatawag na Diablos. Sinusubukan itong patumbahin ang barko gamit ang kanyang higanting katawan, kaya pumunta ang Admiral sa manibela at sinubukang iwasan ang halimaw. Ang kanilang pagtakas ay matagumpay, ngunit ang handler ay nahulog mula sa barko at naiwan sa disyerto. Sa Earth, si Captain Natalie Artemis at ang kanyang team, na binubuo nina Lincoln, Marshall, Dash, Steeler at Axe, ay naghahanap ng nawawalang pangkat ng mga sundalo sa disyerto. Ang tanging clue na mayroon sila, ay isang pag-record ng kanilang mensahe sa SOS at ang mga track ng gulong sa kalsada na biglang huminto, na parabang ang sasakyan ay biglang naglaho. At mayroon ding ilang misteryosong rock marker na malapit sa kalsada na may mga simbolo na hindi nila mabasa. Biglang lumitaw ang isang madilim na bagyo sa kanilang harapan, at ito'y papalapit sa kanila. Sumakay ang koponan sa kanilang mga sasakyan upang makaalis agad sa lugar, pero gaano man kabilis ang kanilang pagmamaneho, ang bagyo ay mas mabilis at sila'y naabutan, habang tinatamaan ng bagyo ang lahat ng mahiwagang marker gamit ang kidlat, na nagpapakinang sa mga nakasulat sa mga ito. Ang kanilang sasakyan ay biglang nahulog, at umiikot na parabang tinutulak sila ng hangin. Nang sila'y nakalapag na ay lumabas sila sa sasakyan, at napansin nilang umatras na ang bagyo at lumulutang sa ibabaw ng mga bundok, na may iba't ibang istruktura na wala sa kanilang mapa. Ang disyerto kung saan sila matatagpuan ay puno rin ng mga buhangin, na dapat ay imposible dahil ang pinakamalapit na buhangin ay dapat nasa 20 kilometro pa ang layo. Ang lahat ng kanilang mga electronics ay nasira, at kahit na ang kanilang compass ay hindi na gumagana. Kaya nagpasya silang subukang bumalik sa base, sa pamamagitan ng pag-navigate gamit ang araw. Ngunit sa sandaling iyon ay tinawag sila ni Axe, upang lapitan nila ang kanyang nakita. Nahanap nila ang nawawalang koponan, at ang mga sundalo ay patay na at sila'y sinunog ng matinding init. May napansin din sila sa paligid, gaya ng glass shards at ang mga basyo ng bala, na nangangahulugan na pinagtanggol nila ang kanilang sarili, at sila'y lumaban hanggang sa huling sandali. Ngunit kung anuman iyon, hindi ito nag-iwan ng mga marka sa buhangin. Nag-aalala sila tungkol sa kung anuman ang dahilan nito, ang koponan ay bumalik sa kanilang mga sasakyan at umalis sa lugar, na hindi nila nalalaman na pinapanood sila ni Hunter, sa pamamagitan ng kanyang spyglass. Ngunit sila ay huminto ng pagkakita nila sa isang higanting kalansay ng hayop, na mas malaki pa sa isang dinosaur. Habang sila ay nakahinto, pinana sila ni Hunter upang bigyang babala. Ngunit ang mga sundalo ay gumanti ng pagpapaputok, hanggang sa iutos ni Artemis na huminto, dahil isa lamang itong tiyok na nagbibigay babala. Sa sandaling iyon, umahan si Diablos mula sa buhangin at sinimulang habulin ang squad. Habang sinusubukan nilang tumakas sakay ng kanilang mga sasakyan, ang halimaw ay tila hindi tinatablan ng bala. At kalaunan ay naabutan nito ang isang sasakyan, na nagresulta ng pagtaob nito at pagkamatay ni Axe. Si Steeler ay nakatakbo bago madurog ang sasakyan at nakasakay sa jeep kasama ang iba, ngunit hindi nila magawang makalayo. Kaya napataob din ng halimaw ang kanilang sasakyan, at tinusok si Steeler ng sungay ng halimaw. Ngunit bago siya mamatay, ay nagawa niyang ihagis ang mga granada. Pero ang halimaw ay hindi nasaktan, ngunit nagkaroon naman sila ng pagkakataon na makatakbo at magtungo sa mabatong lugar. Habang pinana ni Hunter ang halimaw upang pabagalin ito, at nakapasok ang koponan sa isang kuweba at umatras na rin ang halimaw. Nagsimulang matarante si Dash tungkol sa kanilang sitwasyon, ngunit si Artemis bilang isang pinuno ay pinatatag ang kanyang grupo. Gayunpaman, naputol ang kanyang pagsasalita nang bigla siyang kunin ng isang halimaw, na parang banggagamba na tinatawag na Nursila,
siya ay tinusok ng nakakaparalisadong kamandag bago siya ihulog at nagsimulang barilin ito ng mga sundalo. Sinubukan ni Marshall at Lincoln na bigyan si Artemis ng CPR, ngunit hindi ito gumagana, at nagsabi si Dash na kailangan na nilang umalis, dahil mas maraming Nurse Silas pa ang dumadating sa gabing iyon. Sa pag-aakalang patay na si Artemis, siya ay iniwan ng kanyang koponan. Sila ay patuloy pa rin sa pagbaril habang umaatras, at sila ay tinutulungan ni Hunter. Si Dash ay natalapid, kaya nagkaroon ng pagkakataong umatake ang halimaw mula sa itaas at makuha si Marshall. Habang tumago si Hunter sa kanyang lihim na lungga sa kuweba, at si Artemis ay nagising na medyo nahihilo. Naririnig niya ang mga hiyawan ng kanyang mga kasamahan na nagmumula sa labas, ngunit hindi nagtagal ay inatake siya muli ng isang Nursila. Sa sumunod na paggising niya, si Artemis ay nasa loob ng kukon sa pugad ng mga Nursila. Sa kabutihang palad, napunit niya ito gamit ang kanyang mga kamay. Nang siya'y nakalabas ay napansin niyang napapalibutan siya ng mga buto at mas maraming mga kukon, kung saan ay nandoon din ang katawan ni Dash at Marshall. Nilalabanan niya ang pagkahilo at sakit, at kinuha ni Artemis ang nahulog na pouch ng kanyang teammate, at gayon din ang 2 flare, isang oxygen can, at mga bala. Gamit ang isa sa mga flare bilang liwanag, siya ay lumakad papalayo at nagulat nang makita si Lincoln, na hindi niya nararamdaman ang kanyang braso at dumaranas ng pananakit ng dibdib. Wala silang kamalay-malay na sinusundan sila ng halimaw, at tinutulungan ni Artemis si Lincoln na maglakad patungo sa labasan nang maubos ang kanyang flare. Sa oras na kailangan niyang sindihan ng isa pa, isang Nursila ang lumitaw sa harap nila, na napipigilan ng kanyang flare. Pero si Lincoln ay nakaramdam ng higit na sakit sa kanyang katawan, at pinunit ang kanyang damit, na nakita niya na may napipisang mga itlog sa kanyang sugat at kinuha siya ng Nursila. Nang subukang kunin din nitong si Artemis, ay gumawa siya ng apoy sa pamamagitan ng pagbuga ng oxygen can sa flare, at naging sanhi ito ng pagkasunog ng buong pugad. Nagsimulang umakyat si Artemis patungo sa labasan, ngunit hinawakan ng isang Nursila ang kanyang binti at kinaladkad siya pabalik. Pero napalaya niya ang sarili sa pamamagitan ng paghahagis ng mga bala sa apoy, at ang mga bala ay pumutok. Sa wakas ay nakalabas siya sa kuweba, at pinipigilan ng sikat ng araw ang mga Nursila. Matapos mabigla tungkol sa mga gumagapang na sensasyon sa kanyang katawan, pinutol niya ang isang bala na nakita niya sa lupa, at ibinuhos ang pulbere sa kanyang sugat sa bukong-bukong, pagkatapos ay ginamit niya ang 2 bato upang lumikha ng isang spark at mag-apoy ang pulbus, mabisang pag-cauterize ng sugat. Pagkatapos ay umakyat siya sa burol upang mas makita ang lugar, ngunit nakikita lamang niya ang desyerto sa paligid at ang bagyong nagdala sa kanila. Naisip niya na maaaring maging susi iyon sa pag-uwi, ngunit may isang bagay na kailangan niyang subukan muna. Dumampot siya ng bato at itinapon ito sa buhangin, dahilan upang lumabas ang malaking halimaw at mabilis din na umalis nang walang makita. Ipinagpatuloy ni Artemis ang kanyang paggalugad sa mabatong lugar, habang si Hunter ay sinusundan siya mula sa malayo. Nakahanap siya ng mga wasak na barko, at naisip na maaari siyang makahanap ng tubig. Nakakita siya ng lalagyanan ng tubig, ngunit naglalaman lang ito ng mga buhangin. Nang sinubukan pa niyang pumasok sa barko, tumalon si Hunter mula sa kanyang likuran, ngunit mabilis siyang nag-react at nagsimula silang maglaban. Kapwa sila mahusay sa pakikipaglaban, pero nagawa pa rin ni Artemis na masaksak si Hunter gamit ang kanyang kutsilyo, ngunit nagtagumpay pa rin si Hunter sa kanya at nagawang manalo. Pagkatapos ay itinali ni Hunter ang kanyang mga kamay, at dadalhin niya si Artemis sa kanyang lungga sa kuweba, sinusubukang pabilisin ang kanilang paglalakad, bago sumapit ang gabi at muling lumabas ang mga gagamba. Bumagsak si Artemis sa lupa at dinampot ang isang tipak ng salamin, nang hindi siya napapansin bago siya muling dinampot at dinala. Sa kuweba, umiinom si Hunter ng tubig mula sa isang espesyal na kagamitang ginawa niya, at kumakain ng lumot mula sa mga bato, ngunit hindi niya binibigyan si Artemis, at kapag sinubukan niyang makipag-usap ay pinatatahimik niya ito, dahil nasa labas lang ang mga Nursila, na sinusubukang maghukay para makapasok. Pagkatapos ay gumawa si Hunter ng gamot para sa kanyang sugat sa dibdib, at nanalangin sa 2 maliit na figure na daladala niya, na hindi niya nalalaman na si Artemis ay nagpapanggap lamang na natutulog, na sinusubukan niyang kalagan ang kanyang sarili, gamit lamang ang tipak ng salamin. Kinaumagahan, lumabas si Hunter upang tingnan ang bagyo at ang halimaw. Nang siya'y bumalik,
ay hindi niya nakita si Artemis kung saan niya siya iniwan. Biglang nagpakita si Artemis sa kanyang likuran, at siya ay hinampas at ginapos, sinubukan niyang uminom ng tubig, ngunit sinipa ito ni Hunter upang hindi siya makakuha. Hindi sila magkaintindihan dahil magkaiba ang kanilang wika, kaya sinira ni Artemis ang kanyang maliit na altar, na ikinagalit ni Hunter ng sobra, kaya tumalon ito sa kanya at nagsimula silang maglaban muli. Ang lahat ng paggalaw at pag-ikot ay nagresulta sa paglabas nila sa kuweba, at dahil dito ay hindi nila makontrol ang paggulong nila pababa. Nahulog si Hunter sa isang butas na magdadala sa kanya sa pugad ng Narsilas, ngunit sinagip siya ni Artemis sa tamang oras, at hinila niya siya pataas at pinutol ang lubid sa kamay niya, at dito nga ay pinapaunawa niya na hindi siya ang kanyang kaaway, at nag-aalok siya sa kanya ng isang tsokolate bilang handog para sa kapayapaan. Sinubukan niyang kainin at nagustuhan niya ang lasa nito, bilang kapalit ay binigyan siya ng tubig na maiinom at sinundan niya si Hunter sa gilid ng burol. Kung saan ay nagawa nilang makipag-usap ng kaunti, na gusto nilang pareho na pumunta sa bagyo, ngunit si Diablos ay nasa daan. Iniisip ni Artemis na dapat silang bumalik sa kanyang mga sasakyang militar, at kunin ang kanilang mga armas, ngunit hindi sumasang-ayon si Hunter dahil ang mga baril ay walang silbi laban sa halimaw. Sa halip ay dinala niya siya sa pasukan ng pugad ng mga Narsilas, para ipaliwanag ang kanyang ideya. Kung makakapatay sila ng gagamba at kunin ang lason nito, magagamit nila ito para talunin si Diablos. Naintindihan ito ni Artemis na kailangan nila ng halimaw upang pumatay ng isa pang halimaw, at tinanggap na maging pain. Habang lumulubog ang araw, siya ay nakatayo sa gitna ng mabatong lugar at kumakanta ng isang kanta ng hukbo, upang maakit ang atensyon ng isang Narsila, at gumana ang kanilang plano nang lumitaw ang isang gagamba, at tumakbo si Artemis sa direksyon ng kanilang bitag. Ang Narsila ay humakbang sa isang lubid na bumibihag sa kanya, at ginamit ni Hunter ang pagkakataong tumalon mula sa itaas. Gamit ang kanyang higanteng espada, ay hinati niya ang ulo nito at pinutol din niya ang stinger. Nakalaunan ay dinala nila sa kuweba, bago pa sila sundan ng mas marami pang Narsilas. Pagkatapos ay nagbabahagi sila ng kaunting kalokohan, at ipinaliwanag ni Hunter na ang mga pigirin ay kumakatawan sa kanyang pamilya, na ngayon ay patay na. Kinabukasan, sinimulan nilang ihanda ang kanilang mga plano. Ang laman ng stinger ng Narsila ay nakabalot sa isang arrow, at gumagawa din sila ng isang bitag sa wasak na barko, at si Artemis ay binigyan ng sandata upang sanayin. Ang isa ay katulad ng grappling hook, ang isa naman ay isang set ng dalawahang blades, na nag-aapoy kapag pinagdikit. Ngayon ay inumpisahan na nila ang plano sa pagpalipad ng isang sisidlan, at bumagsak ito sa gitna ng desyerto, na naging dahilan upang puntahan ito ng halimaw, at magkaroon ng malaking distansya mula sa kanila. Ngayon ay nagsimulang tumakbo sina Artemis at Hunter patungo sa sasakyan, at ngayon ang halimaw ay humahabol sa kanila, kaya napilitan silang huminto ng pumailalim ang halimaw sa buhangin. Dito ay nagpasya si Hunter na kumilos bilang isang pain, habang si Artemis naman ay pupunta sa kanyang sasakyan. Sa pagtakbo ni Hunter ay nalaglag niya ang kanyang pouch, na naglalaman ng pigiran ng kanyang pamilya. Binalikan niya ito para kunin, ngunit nagkaroon ng pagkakataon ng halimaw para patumbahin siya, pero hindi nag-aksaya ng oras si Hunter na panain ang kanyang mata, gamit ang makamandag na pana, at ikinagalit ito ng halimaw at hinampas siya ng buntot, at na muli siyang aatakihin ay nagpaputok si Artemis ng machine gun, para kunin ang kanyang atensyon. Dito nga'y nagsisimula ng mahilo ang halimaw dahil sa kamandag, ngunit hindi pa rin sapat ang mga bala para siya ay patumbahin. Kaya't sumugod ito kay Artemis at tinaob ang sasakyan, kung saan siya nagtatago, at patuloy pa rin siyang sinusundan ng halimaw nang siya ay makalabas, pero sinamantala ito ni Hunter upang umakyat sa ulo niya, at isinaksak ang kanyang espada sa gitna nito. Ngunit hindi ito masyadong malalim, kaya tumilapon siya hanggang sa matamaan niya ang kabilang sasakyan. Ngayon ay desidido na si Artemis na tapusin ang halimaw, kaya't itinutok niya ang kanyang kawit sa ulo nito. Nang gumalaw ang halimaw ay naitaas siya nito, at natulungan siyang mapunta sa ibabaw ng ulo. Dito nga'y ibinaon niya ang espada, at tuluyan nang namatay ang halimaw. Pagkatapos ay kumuha si Artemis ng maraming supply na mahahanap niya mula sa sasakyan, at kumuha ng isang pirasong matigas na balat ng halimaw, para gumawa ng pansamantalang stretcher, upang maisama niya si Hunter. Pagkalipas ng maraming oras, nagsimulang lumakas ang hangin at nalalagay sila sa panganib,
kaya gumawa si Artemis ng tolda para sa kanila, at ginamit ang emergency army kit para panatilihing tumitibok ang puso ni Hunter. Ang sandstorm ay natapos din, at iniwan silang nakabaon sa buhangin. Pero salamat sa tolda, dahil pareho silang nakaligtas at madaling nakalabas. Pagkatapos ng isa pang mahabang paglalakad, sina Artemis at Hunter ay nakarating sa isang oasis, kaya nagpasya silang huminto upang magpahinga. Ang lugar ay tulad ng isang parang, na ang hayop ay gaya ng isang pagong na tinatawag na apseros, na ipinaliwanag ni Hunter na mga herbivore, kaya hindi nila kailangang matakot sa kanila. Nang si Artemis ay lumapit sa tubig upang uminom, ang isang halimaw na tinatawag na Cephalos ay lumabas mula dito upang salakayin siya, ngunit pinatay ito ni Hunter sa isang mabilis na pag-indayog ng kanyang espada, at pagkatapos ay kanilang inihaw ito sa apoy. Nang gabing iyon, pagkatapos nilang kumain ay nagulat sila sa biglaang pag-apoy ng paligid, na sumunog sa oasis. May isa pang halimaw na umaatake, isang mas malaki kaysa sa lahat ng nakita nila sa ngayon, ang Rathalos, isang wyvern na bumubuga ng apoy. Isang grupo ng natakot na apseros ang patungo sa kanila, at sinusubukang makatakas mula sa Rathalos. Si Hunter ay nagawang makatakbo, ngunit si Artemis ay bumagsak sa lupa sa gitna nila. Sa palagay niya ay madudurog na siya, nang biglang may lumitaw na tao sa kanyang harapan. Ito ay ang Admiral, na nagpaapoy ng espada upang pigilan ng mga apseros na makalapit. Tumayo si Artemis at pinagdikit ang kanyang dalawang espada, upang sundan ang kanyang halimbawa habang si Hunter ay nakarating sa gilid ng isang bangin, at muntik na rin siyang masagasaan kung hindi dahil kay Handler, na nakasabit sa isang lubid at iniligtas siya. Nang mawala na ang lahat ng apseros, pinasalamatan ni Artemis ang Admiral para sa kanyang tulong, nagulat siya sa pagsasalita nito ng Ingles, bago siya pinatumba sa isang suntok. At pagkatapos ay nagising siya sa loob ng isang kulungan na nasa barko, habang pinapanood siya ng mga tauhan ng Admiral, kaya pinaalis sila ni Hunter, na halatang nakonsensya sa kanyang pagkakakulong, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Pagkaalis din niya ay napansin ni Artemis na may hatch sa sahig ng kanyang kulungan, kaya ginamit niya ang bangko upang sirain ang kandado. Pagkatapos buksan ang pinto ay palihim na pumasok siya sa kusina. Nang subukan niyang kumuha ng kutsilyo, nagulat siya sa malapusang kasama ng Admiral. Siya ay opisyal na chef na si Palico, na hindi siya hinahayaan na kumuha ng kahit ano. Pagkatapos ay dumating si Hunter, at may dalang magandang balita para sa kanya. Dinala siya upang makita ng Admiral, na humingi ng paumanhin sa kanya dahil sa hindi pagkakaunawaan, at pagkatapos ay inalis ang kanyang pusos, bago ipaliwanag kung bakit niya iyon ginawa. Ang Admiral ay natatakot sa kanyang mundo, at kung ano ang maaaring gawin nito sa kanila. Si Artemis ay hindi ang unang tao na nakapasok, at natuto siya ng wika sa nauna sa kanya. Ang responsable sa lahat ng ito ay ang Sky Tower, na nasa tuktok ng bundok na napapalibutan ng bagyo. Ito ay isang labi ng isang sinaunang sibilisasyon, na medyo advanced at mapanganib. Alam ng mga sinaunang ito kung paano maglakbay sa pagitan ng mga mundo, ngunit wala na sila ngayon dahil sa kanilang teknolohiya, at pinaghihinalaan ng Admiral na maaaring may kinalaman ng Earth dito. Papunta na sila upang imbestigahan ang tore, ngunit isang mapanganib na balakid ang Rathalos. Iminungkahi ng Admiral na kung tutulungan sila ni Artemis na talunin iyon, tutulungan din nila itong makauwi bilang kapalit, kaya tinanggap ito ni Artemis. Ang mga tripulante ay umalis patungo sa bundok ng madaling araw, at nakarating sila sa tore pagkatapos ng mahaba at mahirap na pag-akyat. Ang Sky Tower ay nakatayo sa lava, at sa tingin nila iyon ang nagpapalakas dito, na nagpapahintulot na kontrolin ang bagyo at lumikha ng gateway sa kanyang mundo na mukhang hindi na matatag. Sa sandaling gumawa sila ng ilang hakbang patungo sa tore, nakakita sila ng mga tipak ng salamin sa lupa, at ang ibig sabihin ay malapit na ang Rathalos. Matapos ipaalala sa kanila ng Admiral na mahina ang wyvern bago pa ito makahinga ng apoy, kaya naghiwa-hiwalay ang koponan at naghanda para sa labanan. Sinunog ni Rathalos ang ilan sa mga tauhan, bago lumapag sa pagitan nila at ng tore. Ang Admiral ang unang humarap dito, kasama sina Artemis at Hunter na mahigpit na sinusundan siya, lahat sila ay may armas na umaapoy. Sinusubukan din ng ibang mga tripulante na tumulong, ngunit itinulak lang sila ng Rathalos palayo, habang ang lahat ng special marker sa paligid ng tore ay umiilaw,
na tumutugma sa mga nakita ni Artemis sa kanyang mundo. Bagamat tinatamaan nila ang Rathalos, ngunit hindi ito sapat para mapatay ang nilalang. Pinugahan ng apoy si Artemis hanggang sa mapilitan siyang tumalon mula sa bangin, siya ay nahulog lamang sa isang portal at bumalik sa kanyang mundo. Lumitaw ang isang army rescue group na tumulong sa kanya, na sinasabing matagal na nilang hinahanap ang kanyang unit. Pagkatapos ay inilagay siya sa isang stretcher na dinala siya sa kanilang eroplano. Sa kanilang paglipad, ay hindi na nila nagawang makalayo pa, muling lumitaw ang bagyo sa itaas nila, at biglang dumating si Rathalos. Sinira ng halimaw ang eroplano, at hinabol ang iba pang mga sasakyan. Baliwala ang pagpapaputok ng mga sundalo, dahil pinapatay lang silang lahat at kinakain, habang si Artemis ay nagawang makaligtas sa pagbagsak ng eroplano, nakita niya ang mga ito at bumuo ng isang plano. Kumuha siya ng 2 flare mula sa wasak na eroplano, at tumakbo patungo kay Rathalos, ibinaril niya ang kanyang kawit sa pakpak nito, at tinusok niya ito ng kanyang kutsilyo habang siya ay nakakaladkad pababa. Lalong nagalit ang halimaw sa kanyang ginawa, at handa na itong bumuga ng apoy. Ginamit ni Artemis ang pagkakataon upang sindihan ang flare, ngunit nasusunog ang kanyang kamay sa proseso, at itinapon niya ito sa nakabukang bibig ng Rathalos, na sinusunog siya mula sa loob. Pagkatapos ng lahat ay hindi pa rin ito sapat para patayin ang halimaw, muli itong bumangon at handang salakayin si Artemis, pero dumating si Hunter, at nagsimulang panain siya ng kanyang mga paputok na arrow, at ang isa dito ay nakapasok sa loob ni Rathalos sa pamamagitan ng sugat na iniwan ng flare, at sa wakas ang halimaw ay bumaksak at natalo, pagkatapos ay dumating ang Admiral at sinabi sa kanya, na dumating sila dahil hindi nila maaaring hayaan ang halimaw na sirain ang kanyang mundo. Ang Sky Tower ay nagbukas ng isa pang portal, at mayroong isang nilalang na tinatawag na Gormag-ala sa ibabaw nito, kaya nagpasya si Artemis na bumalik sa kabilang mundo kasama nila, upang sirain ang tore at tapusin ang mga bagay na ito para sa lahat. Siya, si Hunter, at ang Admiral ay humabol sa bagong halimaw, na itinulak ito pabalik sa kanyang mundo, habang ang chef na si Palico ay sumali sa laban, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, isang misteryosong nilalang na may balabal ang nagmamasid sa labanan mula sa tuktok ng tore. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kaya kung nagustuhan mo ang aking Tagalog movie recap, ay paki-like naman at paki-click na rin ang subscribe button. At huwag mo na rin kalimutan na mag-iwan ng mensahe, upang masuportahan ang aking channel. Maraming salamat po.